So, Yusek, ano ang nakatulong sa case build-up ng panel of prosecutors ng Department of Justice? Nakikita natin yung video na yon. I don't know kung kuha ng CCTV yun. I remember yung depensa ng mga police officers doon. Tanga ba kami? Magsasagawa kami ng ganitong ka-blatant na itong ganyan. Na alam nila na nakukuhanan sila na yung dumating pa nga, di ba, yung mga high-ranking officers. Tanga ba kami? Napupunta kami dun sa sa operation na yan. Na alam namin na nakukuhanan sila. Ginawa pa nilang depensa yan. Pero ano po ang nakatulong sa case build-up para dito sa unang kaso na bailable? Ito nga ang bungling nung handling ng evidence. At ano po, bakit parang nahihirapan sa case build-up para sa planting ng evidence? At ano yung anggulo ng planting ng ebidensya? Ano pong ebidensya ang tinanim ng ating mga kapulisan? Well, yung mga planting of evidence, yung 2 kilo, for example, hindi naman talaga siya nahuli doon eh. Earlier, nahuli na siya. Yung October 9. Yung October 9 na arrest ni Rodolfo Mayo. Yun yung tinanim na. October 8. Earlier October on pa, bago yung kwan na yan, kaya nga siguro pag yung mga representatives ninyo, kuhanin ninyo yung kwan, yung mas komprehensibong report ngayon ng NAPOLCOM tungkol sa 4 na cover-up. May 4 na cover-up yan, Ali. Wow. At mula doon sa pagkahuli niya na ito yung bypass na una talaga, ito ay ayon sa report ng findings ng NAPOLCOM meron nang nahuli na si Sergeant Mayo na 2 kilos nagbebenta siya. Pero ito walang record. Walang record. Ito ang unang nangyari. Pangalawa, pumunta sila ngayon sa yung WPD, yung Wealth and Personal Development Office, WPD Office. At doon nila nalaman ngayon yung tungkol sa pagkadami-daming 900. At that time 900, no? 990. Yun ang pangalawa. Tapos yung pangatlo, nakikita mo yung naglalabas sila ng mga parang sa mga to bagbag ng shabu. Eco bag at saka yung mga maleta ng mga bagay na ganyan. Na di umano sa yan daw yung yun daw ang reward nila doon sa kanilang mga confidential informant. So yung mga informante nila, ang pambayad nila ay shabu rin. Ganon nga ang gusto nilang gawin. Na parang sinasabi nila yun ang rason na yung unang kuha nila na 30 kilos daw ay para daw sa informant. And then yung pangatlo, yung pangatlo, yung sistemang yun ay yung pagkuha nila nung maraming yung kadamihan na yung 900 plus na kilos estimated, tapos may 300 na unaccounted. Tapos kasi nabalik yung 990 at naibalik din yung 42. Hindi yung sinasabi nilang 30 kilos ang kwan daw ang para doon sa kwan nila, sa confidential informant nila. Pero nung binalik nila, iniwan na lang dyan sa harap ng krame, ayon ito lahat sa findings ng NAPOLCOM, ay merong 42 kilos ang nandun. And then yung pinakahuli, kasi ginamit doon nga lumabas yung CCTV na nandun, kasi pinalabas nila na parang nahuli na nga si Sergeant Mayo sa pagbebenta, pero nag-usap sila na meron daw mas malaki pang hole dito naman sa Pasig. At si Sergeant Mayo lamang ang makapagturo. Kaya yung nahuling si Sergeant Mayo ay pinakawalan nila ostensibly to go after the bigger fish. A bigger fish, so-called. But it turned out na service of warrant of arrest lang yun nandun at wala silang nakuhang droga. Nung nangyari yun, they had to backtrack. Paano ngayon mo may babalik si Sergeant Mayo sa unang scene of the crime na nagkaroon ng droga, nasa Pasig na siya at nagkakaroon na ng inventory, Section 21. May mga ibang tao na doon. Kaya nga, ini-stage down nila, ayon din sa NAPOLCOM report, ng itong pagkahuli naman niya dyan na sa Quiapo Bridge. Kaya ang pang-apat.
patong-patong niya, kaya tumakbo na yung one at pinalabas pa siyang parang siya yung arresting officer. Oo. So, Yusek, Sigit ko lang So, pinayagan ng mga opisyal Napakawalan. si Mayo, Oo. pinakawalan Oo. later in the day para so that he could participate in another illegal drug operation. Yan nga yung sa Pasig. Oo, yung to get the bigger Ibang klase, fish. no? Yeah. Ang tanong ko, Yusek Vasquez, Ganun yun ang mga cover-up. Kaya nga, ang sabi nga namin, parang, this is stranger than fiction. fiction, exactly. That's what we said. But my question is, do you really believe that si Sergeant, emphasis on Sergeant Mayo, is really just the brains behind this? Parang, kaya nga sinasabi fall siguro, guy? Are you saying baka conspiracy di ba? Conspiracy. Kaya a lowly officer, Sergeant, not naman to belittle. Is it being framed? I mean, kami talaga, hindi ba nyo ba talaga naisip na may mga mas matataas malalaking pangalan na talagang kasangkot dito? Kaya nga sinasabi ni Secretary John Vic Remulla, conspiracy. Kasi yung pangalan lang ni Mayo ang lumalantad. Although may mga ibang pangalan na dito nakakasuhan, pero parang it's not pointing to a mastermind. So who is it, Yusek? That's the challenge, Pat. That's the challenge. And that's where the case build-up would come in. Kasi yung findings ng NAPOLCOM would be very helpful. Oh. And lahat, yung Quadcom at saka yung din namin, yung lahat ng mga investigators din namin at saka yung prosecutors would help under the present policy and concept of the DOJ ng case build-up, where prosecution and law enforcement would assist and cooperate and coordinate it with each other in order to ensure that we will be filing quality and evidence-supported cases. So, yun ho ang yun ang tinutumbok. And let me just state na yung binanggit ni Secretary John Vic na grand conspiracy, hindi ho pangkalahatan ng kapulisan. 99% ang sabi nga niya, in-emphasize niya yan, 99% ng ating kapulisan ng 200,000 plus police force ay law-abiding, responsible, and they are true to their oath. But there are some unfit members, admittedly. And this is the process where cleansing probably could start, and we could initiate a process by which our police force and later on the entire government system would be in a better position, and they should be working true to their oath of office. Sundatan ko lang yan. So Yusek, wala pa kayong mga ibang mga suspects? Or meron na kayo? You're syempre not at liberty to divulge, but are you already looking at some masterminds, some people really behind this drug bust? It's premature to say mastermind or what and who are these people. Okay. We would start from the referral documents ng NAPOLCOM party. Okay. But under the case build-up, we are not precluded, and in fact, we are mandated to further investigate and vet all these pieces of evidence, because we don't want penal laws to be weaponized. Neither would we want harassment suits or frivolous cases be filed. Kasi ang mandato ho namin sa Department of Justice ay real justice and real time. We would be the first to ensure that no one should be unduly charged or worse, incarcerated. Okay. And in fact, meron na kaming polisiya na yung mga kaso ho namin ng first level court sa ngayon, kung hindi ho suportado ng ebidensya yan, ay obligado yung prosecution na mag-file ng motion to dismiss or motion to withdraw information. Walang reasonable certainty of conviction. And conversely, bago namin isampay ang isang kaso under the present policies of the DOJ ng case build-up, at saka yung mas mataas na antas ng quantum of evidence from probable cause to prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Alam ni Ali to kasi law student yan dati. Opo. ang dalawang bagay na yan, the two major reform initiatives, higher degree of proof and the case build-up, would help ensure that only quality cases would be filed and heard in court. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.